dayuhan ang dumarayo sa Barangay San Pedro Cutud sa San Fernando, Pampanga para sa taunang pagpapapako sa krus. Pero hindi lang po doon makikita ang ganitong klase ng penitensya. Sa Bulacan, isang 70 taong gulang na babae ang mahigit 50 beses na raw nakapagpapako sa krus. Live mula sa San Fernando, Pampanga, may report si Dano Punco. Dano. Kara, habang papalapit ang Biyernes Santo, mas ramdam na nga ang diwa ng Semana Santa dito sa San Pedro Cutud. Lalo't hindi lang ang lugar na pagdarausan ng taunang maleldo o ang tradisyonal na maleldo ang handa na. Maging yung mga nagpepenitensya, inihanda na rin ang sarili ngayon. Nakilala ko kanina si Roberto Velez, isa raw sa mga orihinal na nagpapapako sa krus sa San Pedro Cutud. Kasabayan niya si Ruben Enaje. Isa rin si Roberto sa mga napipisil para palitan si Ruben bilang Kristo, oras na makumpleto ni Ruben ang panata niya. 1960 raw nang unang magpapako sa krus si Roberto para ipagpatuloy ang panatang sinimula ng amang Portuges para sana'y mapag-isa ang dati nilang watak-watak na pamilya. Dapat daw tapos na ang panata niya noong 2000 pero na-diagnose na may stage 3 ovarian cancer ang kabiyak niyang si Susan. Humingi ako ng konting kay Jesus na nanalangin po ako. Tuloy ko ang panata ko. Kaya ko po, doon ako titigil. Maglalabindalawang taon nang walang cancer sa katawan si Aling Susan. Pero dahil iba ang relihiyon ni Aling Susan, naantig man siya sa ginagawa ng kabiyak, paniwala niya hindi na kailangan saktan ang sarili para mapalapit sa Diyos. Iba yung paniniwala ko sa paniniwala niya. Ang sa akin dapat nagawa na ng Panginoon ni Jesus yung pinahirapan niya sa sarili niya. Dapat hindi na inuulit, di ba? Si Jerry Manansala naman, pangalawang beses pa lang daw magpapapako sa krus sa Biyernes. Ang pagpapapako niya para daw tapusin ang nalalabing 5 taon sa panata ng ama. Nasa loob na rin. Wala, para na tapos na yun sa kanya. Sa akin naman. After 5 years, ako na yung may panata. Pansarili ko na. So ito ginagawa mo para? Para sa amin, lahat. Ang mga tulad ni na Roberto at Jerry ang pakay ng ilang mga dayuhan turista na nandito sa Cutud tulad ng Russian freelance photographer na si Leonid Plotkin. Marami na raw siyang nabasa tungkol sa tradisyon ng maleldo sa Cutud pero gusto raw niyang maramdaman at maranasan ng personal ang tradisyon. I mean, it's the intensity of it that fascinates me, and crucifixion, is an ancient form of, you can say, punishment that was practiced a very long time ago, and here it still survives. I don't know where it survives, where else in the world, maybe nowhere else in the world it survives. So it's like time travel a little bit. Bukod sa Pampanga, may ilang residente ring nagpapapako sa krus sa Bulacan. Ang 70 anyos na si Paring Santos o mas kilala bilang Mother Paring, 50 beses na raw itong nagawa dati. Ano pat nagampanan ko na ako ipako sa krus ng 1985. 10 sa lugar ng Kapitangan, Paumbong, Bulacan. At dito naman sa 5, dito sa Cutud, San Fernando, Pampanga. Ang mga ginamit niyang pako nakababad pa sa langis ng nyog. Wala namang peklat ang kanyang mga palad. Agad daw naghihilom ang kanyang dumurugong palad pagkababa niya sa krus at entablado. Pero ngayon, ipinagpapatuloy na lang daw niya ang kanyang panata sa pamamagitan ng panggagamot. Kara, balik tayo dito sa Pampanga nga, no? Kasabay ng mas pinaigting na paghahanda ay kaliwat kanan na rin ang mga isinasagawang pabasa sa buong maghapon mula nung Lunes at dito rin sa maraming bahagi ng Cutud, maging dito sa area ng San Fernando, Pampanga, marami na rin ang hindi makapaghintay ng Biyernes para magtika. Katunayan, meron tayong ilang mga nakitang nagtika na o yung nagpadugo na, nag-self-flagellate na, hindi lang dito sa Cutud, kundi sa San Fernando City proper. Kara? Dano, if I'm not mistaken, itong gaganap na Kristo ulit sa San Pedro Cutud ay si Ruben Enaje, ano? Yes, tama ka dyan, Kara. Si Ruben Enaje nga. And mga 26 years na niya itong ginagawa, di ba? Yes, 1 year na lang, gagraduate na raw siya sa kanyang panata. 27 years kasi yung kabuuang time ng kanyang panata. Originally 9 years pero naging triple to nang magkasakit yung anak niya at saka yung asawa niya, Kara. At meron na daw siyang pagpapamanahan ng kanyang pagka-Kristo dyan sa San Pedro Cutud. Actually, yan ang pinag-uusapan dito sa dito sa Cutud, kung sino ang magmamana sa iiwan ng pwesto ni Mang Ben. Kasi itong si Mang Roberto Velez, ito yung kasabayan niya sa
pagpapanata. Ngayon, as opposed to Mang Ben, itong si Mang Roberto Velez, hindi niya tinaningan yung kanyang panata dahil napagaling daw ng Diyos ang kanyang kabiyak sa sakit na cancer. Sabi daw niya, hanggat kaya daw niya, magpapapako daw siya sa krus. Kaya, mukhang siya yung napipisil na pumalit nga kay Mang Ruben sa sandaling gumraduate siya sa kanyang panata, Kara. At final question, ano ang reaksyon ng Diocese ng Pampanga, ng mga simbahan dyan sa Pampanga tungkol dito sa tradisyong ito? Alam ko matagal ng tradisyon ito dyan sa Kutod, pero do they tolerate it? Actually, it's a universal position ng simbahang Katoliko na hindi mo na kailangang saktan ng sarili mo para mapalapit sa Diyos o matupad ang anumang kasunduang meron kayo. Naalala ko yung pag-uusap namin ni Mang Ramon Enaje, no, na sinabihan nga siya ng ng isang arsobispo na bakit mo pa pinagpapatuloy ang panata? Sabi niya, meron silang usapan ng Panginoon. Ngayon, sabi naman daw sa kanya ng arsobispo, sige, kung meron kayong usapan ng Panginoon, tapusin mo na lang yan, pero kung meron magtatanong sa'yo kung dapat nga ba silang magpapako sa krus, sabihin mo, wag na lang. At dahil nga doon sa payo ng arsobispo, sinabi rin sa atin ni Mang Ramon, kung matatandaan natin na kung pagpapayagan ba niya yung anak niya na sumunod sa kanyang mga yapak, hindi na raw niya yun pagagawa sa kanyang anak, Kara. Okay, maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko.